Good morning! Good morning mga chikiday, chikidong. Good morning. Sana ay kayo rin ang magandang umaga sa inyong lahat. At tayo ay nandito na sa Taiwan. Karating lang natin noong 11 ng gabi. So, 2 days na po tayo dito ngayon sa Taiwan. At ngayon nandito tayo sa rooftop. Nandito na tayo sa bahay. Nandito ako sa rooftop. So, nagpapaaraw kasi, maganda ang weather, oh. Summer na ngayon dito. Summer na. So, nandito po tayo ngayong araw na to. Hindi pa po tayo magbabalik ng ating work. Kasi magpapahinga pa po tayo kasi grabing pagod ko po. At mula Pilipinas, pagdating dito pagod kasi marami pa pong inisikaso ng mga gawaing bahay, mga bills namin dumating, ang dami-dami kasi 2 months nga nag-holiday. So, ang daming nagdatingan ng mga bills. So, inisikaso ko muna kahapon, pumunta kung saan babayaran. So, yan ang ginagawa ko kahapon. Tapos, pumunta rin ako ng shop kasi yung aking scooter hindi umandar. Ang scooter pala, pag hindi mo magamit ng matagal, 2 months, 1 month, pag hindi mapaandar, masisira pala yung battery. Hindi pala gumagana. So, kumuha muna ako ng mag-aayos at pinapunta ko dito at ayun, tawa ng Diyos, ayos. So, ngayon, hindi pa po tayo tapos, mag-relax muna kasi may dapat pa po akong ayusin. At babayaran kasi nga, sabi ko nga, maraming bills. Dapat babayaran, hindi natapos kahapon. At yung isa kasi, medyo mahirap yun. Kasi, yung bayad yun ng bayad ng pagkadisgrasya ng anak ko. Kumbaga siya ang nakabunggo sa motor. Motor naman, pero hindi naman gaanong delikado. Kumbaga, kaunting damage lang ng motor ng nabungguan niya. So, nakaproblema po. Ayun na nga, magbabayad po kami ng 10,000. Ang problema po, kasi yung motor ginamit niya, nakapangalan po sa akin yun. Hindi po nakapangalan sa anak ko. So, ngayon, wala din akong driver license. So, kaya ayan, dumating na ang bill na babayaran ko ng worth of 10,080 dollar. Ayan na, yan ang hindi ko pa nababayaran at saka yung insurance din ng panganay kong anak. So, yung tatlo na yan, dalawa na yan ang dapat babayaran. So, ang mahirap doon kasi na-delay na ng due date nung nakaraang buwan pa ang due date noon, kaso nga wala tayo dito sa Taiwan, nagbakasyon nga tayo, nag-holiday, so hindi nabayaran, kumbaga na na yung due date. So, kailangan ko na naman pupunta ng opisina, pero hindi ko alam kung saan ako magbabayad yan, hindi ko alam kung sa LTO o ganon, hindi ko po alam. Yun na nga, kasi notice na lang ang natatanggap ko at kinukuha ng anak ko sa post office ang notice. Kaya yan. Guys, baka magkukulong ako sa walang sa walang oras. Hindi, joke lang. Basta bayaran lang, walang problema yun. Ayun na nga. Basta may pangbayad rin tayo, walang problema. Pag ang problema, wala tayong bayad, walang pangbayad, wala. Tapos, due date na po, late na ang bayaran. So, yan ang problema. So, ngayon, yan ang isikasuhin ko. At saka, ayun na nga, ang sinabi ko nga, basta ang gamit na hindi magagamit, nasisira talaga. Like motor ko, pero okay na. Tapos ngayon, washing machine, sira, hindi nag-drill lang lagi yung tubig. So, kailangan ipapaayos. So, sa bagay, nagtatawag naman ako ng mag-aayos. Hintayin ko na lang. So, kaya nandito tayo sa sa rooftop
at nagpapaaraw kasi masakit na ang likod ko sa kakahiga at saka hindi rin ako gaano nakatulog kasi ang anak kong panganay mula pa Pilipinas tinonsil, tapos tonsil, wala ang tonsil, inuubo, so hindi ako gaano nakatulog kagabi kasi ubo ng ubo. Diyos ko po, ubo ng ubo. Kaya, ayun, nakatulog siya ngayon. Kasi, iniinom naman siyang gamot na liquid. Lagundi daw yata. Ang ano kasi siya naman nakakaalam sa dapat niyang inumin na hiyang siya sa gamot. Yan, iniinom niya. Tapos, sinaplasan ko yung lalamunan niya ng, ano ba yun? Omega at saka Epicacent. Ninimix ko para makatulog siya. Medyo makatulong sa kanyang paghinga yun sa dibdib niya. Kaya ayun. So, nakatulog siya ngayon. Kaya ako naman ang bumangon kasi masakit naman ang aking likod sa kakahiga. Kaya naisipan ko pumunta ko dito sa rooftop at nagdadala ng coffee. Kaya guys, mag-coffee muna tayo. Habang tayo ay nagpapaaraw. Maganda ang sunshine. Maganda ang weather. Diyan nga pala. Buti na lang maganda rin ang pagdating namin dito kagabi kasi nga naglindol nga dito, 'di ba, sa Taiwan noong April 4. Ayun na nga. Okay naman sila dito at saka wala akong nabalitaan na dito part ng Kaohsiung, wala akong nabalitaan na may building na nabagsak o may na-disgrasya mga tao. Okay naman po sila. Ang na-disgrasya doon po sa bandang Hualien. Kasi doon po talaga ang impact ng lindol. Yun. Pero sa awa ng Diyos dito sa Kaohsiung, okay naman. Wala naman po. At thanks God na okay. Pinoprotektahan po talaga niya ang Kaohsiung at hindi ano naman, lahat naman. Kaso ang weather kasi natin, ang panahon natin, hindi naman kasi natin din masasabi, di ba? So, yun na nga, baka sabihin nyo, panay yaw-yaw ko dito, no? Panay yaw-yaw. Bisaya po ako, panay daldal ko dito. Pero, yun na lang na po akong sinasabi ko. So, good morning sa inyong lahat, mga subscriber, and thank you so much, sa watching my YouTube channel, and thank you so much guys, and yeah, please subscribe and like in my YouTube channel, and yep, nagpapasalamat po ako, and thank you so much to all of you to watching my YouTube channel. Thank you guys, and thank you so much sa nagko-comments. Ganon lang talaga sa nagbablog. Thank you so much din sa mga nag-comment sa akin na may magandang comment, may magandang hindi. Pero it's okay. It's okay. It's better. And ganyan talaga. Pag mga vlogger, yung mga taong nanonood, ganyan talaga na magko-comments. May magandang comments, may hindi. Pero it's okay. It's fine. It's good. Hindi naman po tayo pwedeng mag-judge ng kapwa natin, nila. Kasi hindi yan maganda. Na judgmental tayo. It's okay, fine, good. Thumbs up. So, thank you so much. Thank you so much guys sa papanood niyo sa aking YouTube channel. And sana please subscribe my YouTube channel and like. So, coffee muna tayo. So, natuparaw-araw muna ako dito para maanhan ng pawis. Pagkita ko sa inyo yung aking weather. Dito, ito po ang weather. Ang ganda po, tingnan mo. Mainit nga eh. At siya nga pala, wala po tayong work kasi magpapahinga pa po tayo, no? Kaya, lubos-lubosin natin ang pagpapahinga. Kasi, pag nag-work tayo, busy na po tayo. Kaya, uwi na naman tayo ng gabi. Gabi na. Alas 7. Yan. Ang uwi natin. Tapos, papasok ka naman ng 7:40. Maaga ka na magising ng
magising ka ng 5 o'clock AM. So, lubos-lubosin na natin guys. Magpapahinga muna bago tayo attack sa work. So, ito na nga. Ipapakita ko sa inyo ang weather dito. Ayan. Maano nga ang araw, oh. Masikat na si Haring Araw. Si Principe Sun. He is there. Andito ang weather natin. Ayan. Yan po ang kalsada dyan. Elementary school na po yan dyan. Ito po mga neighbors ko dyan. Yan, mga neighbors ko. Yan, mga neighbors ko yan dyan. Oh. Tapos ito din, neighbors din. Yan. Building kasi to, building na pataas ba? Mga bahay dito pahabaan. Pataas, tapos pahaba. Kaya ito mga neighbors ko na rin to dito. Ayan. Ayan doon, din na po yan. Hanggang ano, yung may roof, yan. Yan, hanggang dyan lang po. Kasi bahay na po din yan. Dito din sa gilid. Ayan. Neighbors ko po yan. Ayan. Hanggang doon po yan sa highway. Ayan, neighbors ko. Sada na po yan dyan, highway. So, ayan na nga. Ito, dito, bahay po yan, pero malapit lang ako sa lahat. May clinic dyan, dentist clinic, ano siya, ano ba tawag nun? Sa ngipin ba, yung clinic, dentist o dentist clinic, basta clinic siya, basta ngipin, tapos post office, sunod-sunod na yan sila dyan, tapos dito, laundry, dito banda, laundry tong side dito, so, sa kabila, mga pagkain na, nagtitinda ng pagkain, kung ano-ano pang mga tinitinda, nagkayoring na. Tapos, malapit ako sa lahat guys dito. Malapit ako ng palengke. Tapos, malapit ako doon ng grocery, 7-Eleven, High Life. Yan, Family Mart. Yan, malapit ako po sa lahat dito. Sa lahat-lahat. Ang malayo-layo ko dito ay yung clinic. May clinic po kami dito. Ang malayo-layo dito sa akin ay, hindi naman ganong kalayuan, hospital. Yung hospital talaga na, yung malakihan na hospital. Pero may hospital din kami dito talaga. Medyo, lang naman kasi siya. Yung, hindi ganong kalakihan. Maliit lang siya na hospital. Hindi katulad yung hospital talaga na yung hospital na maraming tao, bagsakan ng mga tao, mga pasyente. Medyo malayo-layo konti. Kumbaga isang baryo. Ayun. Pero dito, kompleto po kami. May clinic, may hospital, may ano ba yan, ano ba pang tawag niyan? Ano ba ang tawag niyan? Yung Mercury ba? Yan, basta kompleto kami dito. Ang malayo-layo, yun na nga lang. Train station, medyo malapit-lapit lang din naman kami. Kasi dito lang ng part ng train station. LRT ba? Yan. Madaldal ako, no? Alam nyo, madaldal lang ako kasi nag-iisa lang ako dito. Pag may katabi ako, lalo na pag ganyan, nagta-travel, tapos may mga katabi-tabi tayo nakaupo, kung saan, nahihiya po ako magsalita. Kaya minsan, parang binubulong ko na lang yung aking busis. Nilalapit ko lang ang aking bunganga sa cellphone. Kasi cellphone lang po ang gamit ko. Kasi hindi pa tayo Apple ng magagandang camera. At saka nagpa-practice pa po ako kasi hindi pa po ako talagang marunong ng mga video, kung ano pang pinagtitingnan diyan sa cellphone para sa YouTube. Ganon. At saka hindi ko pa rin alam kung ang YouTube ko ay okay na ba or may kailangan pa bang pindutin o i-update, ganon. Sana po may magko-comment sa akin at magtuturo kung mayroon pa ba akong kulang, kung ano pang kulang dapat gawin, or ilan ba ang subscriber ang kailangan sa YouTube. Kasi, tapos bago ka makatanggap ng sahod, kasi hindi ko rin po talaga alam. Basta ako ay nag-YouTube, nagbibideo, tapos yun, nag-upload, nag-edit, ganun lang ginagawa ko. Pero sa totoo lang po,
ay hindi ko po talaga alam kung ah, ilan ang kailangan na subscriber and kung ano pang dapat kailangan sa YouTube, kung oh, then yun, kung ano pang dapat kailangan bago ka sa sahod. Yun po ang kailangan kong dapat. Sana po no, may magkapag sabi sa akin or mag-comments. Sana po mga sisi, turuan niyo po ako, mag-comments kayo sa akin kung paano po para maayos ko po yung aking YouTube channel. Sana po sisi, tulungan niyo ako. Tulungan niyo ako guys. Ano kayo sa akin, um, mag-comments kayo sa akin. Sana po mag-comments kayo sa akin na matulungan po niyo ako kung paano. Kung may kulang pa ba po ako. Coffee po tayo. Nagpawisa na po ako dito. Tingnan mo, itsura ko. Wala pa po akong hilamos ha. Nakapag ano pa tayo, nakapagtulong kaya, nakapagsuot tayo ng ganito. So ngayon ay, kayo ba ay maganda bang umaga ninyo? Sabay ganun. At ako ay okay, pero masakit talaga sa ulo, katawan pag lagi ka nakahiga kasi nasasanay tayo sa nagtatrabaho ng magising maaga, magtrabaho ng maaga, ganun ba? Na hindi tayo sanay yung nagtatambay lang sa bahay, upo, tapos manood ng TV, magte-tiktok, hawak sila lagi ng cellphone. Tayo po ay hindi tayo sanay. At para yung mga tao na walang trabaho, ayun, walang ginagawa, kaya upo lang, cellphone, kain, tulog, ang sarap ng buhay, no? Sana all gano'n, no? Pero hindi po. Huwag niyong gawin po yan kasi yan po ay hindi maganda sa sarili niyo, sa future ninyo. Huwag niyo po gawin. Gumawa kayo ng paraan kung paano kayo kumita, kung paano kayo maka-income sa araw-araw kahit kaunti lang po. Kaunti lang na may mapagkitaan kayo kahit magtinda kayo ng saging, barbecue, merinda. Makakita na po kayo ng income niyan. Araw-araw niyo gawin. Kahit kaunti lang. Umingcome kayo ng 100, 200 sa isang araw. Income ninyo. Hindi yung yung pag-start ninyo sa inyong business na maliit lang na business. Huwag niyo po isali yung puhunan, kumbaga puhunan. Kumbaga ginansya sa Bisaya, ginansya. Kung makaginansya kayo ng 100, 200, 300 araw-araw, 500 araw-araw, okay na po yun. Okay na po yun. At least hindi kayo yung nakaupo lang, laging upo, pagising sa umaga, upo, tapos cellphone, karamihan ngayon sa mga tao, cellphone hawak, pagising, cellphone agad. Cellphone hawak agad. Lalo ngayon na uso ng TikTok. Pagising, upo, cellphone, TikTok. Ayun. Naabutan na ng anong oras siya nakaupo. Pag naalaala nila, ay ganito na ang oras, saka pa tatayo at kakain, mag-coffee. Pero nandoon pa rin ang cellphone sa harapan ng pagkain. Nasa lamisa katabi. Bakit po kaya ganun? Parang lumalala na ang mga tao. Oh my goodness. Kaya ako minsan nagagalit din ako na sa mga pamilya ko na hindi po dapat talaga ganun. Ilagay sa tama ang paggamit ng cellphone. Oo, nagte-YouTube tayo, nagte-Facebook tayo, nag-Messenger tayo, nagti-TikTok, kung ano-ano pa pinapanood natin sa YouTube. Pero yung paggamit natin ng cellphone, ilagay natin sa tama. Hindi yung buong araw mula pagising mo, mula sa pagtulog mo, cellphone, paggising mo, cellphone, matulugan mo, cellphone pa rin. Hindi po ganon. Hindi po tama yan. Di ba po? Mga guys, hindi po. Ilagay po natin sa tama yan. Kasi ako po, nagsi-cellphone din ako eh. May tablet ako, may cellphone ako, may Apple ako na computer. Yan. Pero hindi po. Nilagay ko po yan sa tama, sa oras. Wala akong ginagawa. Yun, nagsiselfone ako, nanonood ako ng YouTube, nanonood ako ng TikTok. Kasi, ayun nga, uso nga sa Pilipinas ang TikTok. Pamilya ko sa Pilipinas, puro nang TikTok. Kaya,
ayun, parang nainganyo din sa TikTok. Pero hindi po, porque nagti-TikTok, nanonood ako ng TikTok, nag-video, ano ba yan? Nag-live sa TikTok. Hindi po na sinusubsob kong sarili ko sa oras na manonood lang ng TikTok buong araw, gabi. Hindi po. Oras lang ang pinakamahabang oras ko dyan, 30 minutes sa TikTok na yan. Kasi ako po ay madaling magsasawa. Hindi po ako dyan na inaano ko na yung oras ko dyan sa cellphone. Hindi po. Una, ang ginawa ko po, pag makapanood ako ng, kahit sa YouTube, manonood po ako ng mga YouTube ng, siyempre nanonood naman talaga tayo ng mga YouTube, di ba? Yung mga kapwa natin, vlogger, nanonood talaga ako niyan. Tapos, sa katagalan kong panood niyan, alam nyo, natulugan ko na yung cellphone ko, bumabagsak, hawak-hawak ko yung cellphone ko, ganyan nakahiga. Bigla na lang yan babagsak sa dibdib ko. Kaya, hindi pa po ako pwede na ganun katagal na naghahawak ng cellphone at puro na lang panood kung ano-ano. Ilagay na po natin sa tamang oras, sa tamang sa tamang oras, tapos ilagay natin ang sarili natin sa tamang gawin, tamang oras, ganun ba? Hindi natin i-focus lahat na yung puro na lang cellphone, wala ka nang magagawang trabaho, kahit gawin bahay, wala na kasi ayun na nga, upo, cellphone na lang, TikTok, YouTube, ganun, Facebook, ganun. Hindi po, kasi tayo po ang kawawa. Sarili po natin ang kawawa. Paano kung wala tayong trabaho, paano tayo kakain? Sige nga. Makakain ba natin yung pag si cellphone, pag uupo? Pagdating ng oras ng kainan, wala kang masasaing, wala kang makakain. Sige nga. Diba? Diba tama po ba yun? Ilagay sa tama ang pagsi-cellphone. Kasi, hindi talaga. Una, masakit ang mata. Ako masakit ang mata ko. Sira ng mata eh. Masisira ang mata. Magsakit ang ulo sa katagalan ng si cellphone kasi hindi na matutulog. Nagpupuyat na. Yan. Kaya dyan din tayo makakuha ng sakit. O, di ba? Di pag magsakit na, problema na naman. Kasi nagkasakit na. O, di ba? Di ba po na marami nang namamatay dyan sa naluluko ng cellphone kasi dahil sa laro. Ayan. Karamihan yan sa mga bata pa. Sa mga young. Ayan. Always looking cellphone, games, like that. So, that is not good for them. Tayo po mga nanay, payo ko lang po. Tayo mga nanay, huwag po natin pabayaan yung ating mga anak, mga pamangkin, mga apo. Huwag niyo pong pabayaan na malulong sa cellphone ang mga bata kasi napabayaan ang sarili nila sa pagtulog nila, tapos sa pag-aaral nila, hindi na pa makapasok kasi hindi nakatulog, ganun. Huwag po natin pabayaan sila. Ako po, malalaki na mga anak ko, ang panganay ko ay 26, ang pangalawa kong anak ay 24, ang bunso ko po ay 20. Hindi po sila ganon. Nagsi-cellphone po pero nasa tama. Nakaalalay po ako sa kanila. Hindi ko po sila pinabayaan na malulong sila dyan sa cellphone. Oo, mga cellphone sila. Pero pag wala silang ginagawa, saka sila nagsi-cellphone. Ayan, nakaupo. Ayan, kumakain. Habang kumakain yan sila, nanonood ng mga kung ano pinanood, games o YouTube or movie. Yan. Movie madalas ang pinapanood nila. Sa tama po, pag sabi kong matulog na po yan sila. Tapos hanggang umaga na yan, anong oras nila sila magising, pinabayaan ko sila matulog. Tapos yan. Magagalit naman po ako. Minsan, pag walang nagagawa, pagising ay walang nagagawa, cellphone agad. Pinapagalitan ko po sila. Hindi po paggalitan na, anuhin mo ha, hindi po. Pagsabihan. Yun, ganun lang po tayong mga nanay. Huwag po natin pabayaan yung ating mga anak kasi tayo rin ang magkaproblema, tayo rin ang kawawa. Kasi mamaya magkasakit yung ating mga anak, di ba? Pamilya natin magkasakit. Tayo rin magpaproblema din eh. Di ba po? So, ayun na nga. Yun na experience ko lang po ngayon yan sa Pilipinas. Matagal ko na yung pero nung last year kasi umuwi ako, na busy man, pero parang hindi gaano ganon na parang pagising, cellphone agad, tapos matulog, hanggat matulog na lang, pagising, cellphone, ganun, upo, ganun.
hindi ko na anuhan last year ng pag-uwi ko. Ngayon na lang po nga, 2 months talaga ako nagte-travel, ah, Taiwan, Taiwan to Australia to Pilipinas. So, nag-steam ako ng sa Pilipinas, galing Australia ng 3 weeks. So, 35 days kami sa Australia. So, doon ako na ano sa Pilipinas na karamihan talaga sa mga taong nakikita ko, cellphone talaga hawak. Hanggat matulog, kahit nga pamangkin ko, ganun. Kaya minsan napagsabihan ko rin kasi hindi maganda. Kasi mamaya maano yung utak, ganun ba? Yung tired na ba? Very tired because that is always watching, uh, watching games, holding the cell phone like that. So, it's not good po. Di ba po? So, yes. So, i-ano na po natin. Will be control our family. That is the good idea. Because wala naman tayong idea. Pero gagawin natin the best for our family. Yan lang po. At ngayon ay medyo nainitan na ako nung naanuhan ako ng araw. Basa na sa pawis. So, coffee natin. Sinsya na kayo madaldal. Pero wala naman kasi ako magagawa. Minsan lang naman ako magdadaldal kasi nag-iisa lang ako dito. Wala pong mga tao dito. Ben tawag nun? Oras ba? Oras sa pagtatrabaho ang mga tao dito. Kaya, yes, kami lang ang nandito. Mga anak ko tulog pa. Tapos may kasama naman kami dito sa bahay. Isang pamilya, 2 anak. So, they is stay at home because the mothers cannot to go to work because it care of the 2 children. So, they have a little children there. Yeah, kami, karating lang at kailangan namin magpahinga. I need to be a rest because very tired from the travel. So, yeah, I'm here to rest. So, thank you very much and please subscribe to my YouTube channel and like and thumbs up. Thank you so much, guys. Good morning to all. God bless you all. Bye. Kaya pala, dito na lang yung ating vlog and pwede, na tayo. Bababa na tayo at yeah, mainit na dito sa taas. Kaya, bababa na po tayo at tigilan ko na yung aking pag-chika-chika sa inyo. Kasi wala naman akong magagawa ngayong morning. So, yes. Yeah, nababad na rin ako sa init eh. Oh, mainit yung ulo ko. So, thank you so much guys. And, yes, thank you so much sa mga friends ko sa nag-subscribe. And, nag-comments. Thank you so much. Thank you so much guys. Thank you so much everyone. Mga chikiday, chikidong. Thank you so much to all of you. And God bless you all. And, baba na po tayo. Tapos na po yung ating coffee. So, bababa na tayo. At hindi na po tayo mag-iingay sa baba kasi yung mga tao ay tulog pa. Diba? Tulog pa yung aking 2 angel. So, 3 angel ko pero nandun sa Pilipinas yung isang angel ko kasi nag-aaral pa. So, second year college siya. So, nandito yung 2 angel ko kasama ko. Kaya sila ay tulog pa. At saka yung panganay ko ay walang tulog kagabi kasi ubo ng ubo. Kaya pabayaan ko muna sila matulog para makapagpahinga. Kaya ako manahimik at magdahan-dahan para hindi ako makadisturbo sa mga taong natutulog at nagpapahinga. Okay guys, baba na po tayo. Dahan-dahan lang yung ating paa. Kanay nakadisturbo tayo. Tulog pa po sila. Thank you very much and please subscribe to my YouTube channel and like and thumbs up. Thank you so much guys. Good morning to all. God bless you all. Bye.